So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, bakit ang tatahimik ng mga DDS vlogger ngayon sa paglipad ni former President Duterte papuntang Hong Kong? Kasi ganito, di ba kung meet and greet lang yan, kung mga ngampanya yan, yung mga vloggers bago pa pumunta doon si former President Duterte, nag-iingay na. Di ba nag-a-announce yung grupo nila Digong na, ganitong petsa, pupunta kami dyan, meet and greet. Or kung hindi man, mga minamahal, pagdating doon, naka-arrive na si former President Duterte, kung makikipag-meet up siya, doon nga po sa mga sumusuporta sa kanila, abay may magpo-post na yan, kakalat na yan, mag-iingay. Kaso wala. Sobrang nakakabingi po ang katahimikan. No wonder mga minamahal na mukhang may tama nga. May tama itong balita ng Politico News. Basahin natin mga minamahal ang nakalagay dyan. Natunugan. Rudy Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest warrant rumors, but Panelo says he's meeting OFW. Ito pala yung, by the way mga minamahal, ito yung pinopromote ni Escurap Moreno, yung grupo ni former President Duterte na kung saan itong si Digong tumatakas. Ito ba yung gusto nyo mga minamahal na manalo? Yung senador ni Digong, si Digong nga mismo, tinatakasan niya ang kanyang kasalanan kung totoo man na pumunta ito dahil natunugan na maghahain na nga ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Hoy, nagtatanong lang tayo kasi si Kibuli ginawa na yan before Tingnan nyo si Harry Roque. Diba ginawa na ni Harry Roque? Palipat-lipat ng bansa. Sabi niya, for travel purposes lang daw. Pero ang totoo, abay palipat-lipat kasi natatakot mahuli. Di ba? So ngayon, si Digong, may mga umuugong na balita. Nang sabi, ay maghahain na daw po ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Ngayon, natunugan ni former President Duterte na, eto na, maghahain na ng warrant of arrest, kailangan niya ng makatakas at humingi ng tulong doon kay Xi Jinping. Kasi 'di ba kung matatandaan din ninyo, si Roque nag-splok din yan before. Nandito pa sa Pilipinas si Roque. Ang sabi niya, tumawag daw sa kanya si former President Duterte at humingi ng tulong kasi anytime daw huhulihin na daw siya ng mga kasundaluhan. So nagpanik lahat, 'di ba? Especially yung mga DDS. Nahuhulihin na itong si former President Duterte. So ngayon, ibig sabihin natatakot din si Digong na ang akala natin sobrang tapang ni Digong pero yun pala, matatakotin din pala. Ngayon, ang punto natin dito, kung natakot nga siya noon, imposible na hindi yan matakot ngayon. 'Di ba? Lalo pat lumalala na yung tensyon. Eto ba isko yung gusto mo? Yung pinapromote mo, yung grupo nila former President Duterte, si Digong nga mismo, hindi mapanindigan yung kanyang ginagawang kasalanan. Ay nako, mga minamahal Alam nyo itong si Escurap Moreno, nanggigigil ako. Kasi biruin nyo tingnan nyo ba naman mga minamahal, kaya hindi ko titigilan itong si Escurap Moreno. You know, PDP at Isko, nagsanib puwersa. Kaya sabi ko, hindi ko titigilan tong si Isko. Mga minamahal, sana hindi ito manalo bilang mayor ng Kamaynilaan kasi kupal Diba? Sobrang kupal, susuporta mga minamahal sa sa mga taong may mga kaso. Paano nila ayusin ang bansang Pilipinas? Yung kaso nga nila, hindi nila maayos-ayos. Sinusuportahan si Digong, binalimbing niya na din yan noon. Diba? Basahin natin itong balita. Sabi dyan, former President Rodrigo Duterte flew to Hong Kong on Friday, March 7, amid growing speculation about the possible issuance of an International Criminal Court (ICC) arrest warrant against him. Politico learned that Duterte boarded Cathay Pacific Flight CX-9112, which departed from Ninoy Aquino International Airport or NAIA at 8:41 a.m. and arrived in Hong Kong 10:25 a.m. He had traveled from Davao to Manila on March 6, staying overnight in Taguig City before heading to the airport. Kung totoo man, mga minamahal kung totoo man na si former President Duterte ay pumunta doon
para ma-meet and greet yung kanyang mga supporters or mga OFW. Bakit kailangang itago? 'Di ba? Kasi ang alam ko, huling punta ni Digong nito, yung nakamiting niya pa si Xi Jinping. 'Di ba? Or else, baka ngayon humingi ng tulong itong si Kadigungan. Dito nga po mga minamahal kay Xi Jinping. Diba? Humingi na ng tulong kung ano-ano na mga pinagsasabi nun. Kasi sabi nila mahina na daw si Digong. Mahina naman pala, bakit kailangan niyang mag-flight? Papunta ng ibang bansa, kung mahina, dapat nagpapagamot. Or else, pwede din mga minamahal, nagpapagamot si Digong sa Hong Kong. Pwedeng ganon. Hindi lang natin alam, pwedeng ICC, nagpapagamot, or else, kamiting si Xi Jinping, or baka nga imimit yung mga OFW. We do not know lang. Kasi kung imimit yung mga OFW, ba't kailangan itago? So, red flag na yun. Siguro, X na yun sa list natin. Kung magpapagamot, may possible chances. Posible. Kasi si Digong matanda na may sakit. Imimit si Xi Jinping, posible din. 'Di ba? Mga minamahal. Tapos, espiya si Digong, magsusumbong kung ano man yung mga eksenang hanash dito sa bansang Pilipinas. At pwede din na i-issue na siya ng warrant of arrest, kaya nagtatago na, kagaya na ginagawa ni former spokesperson Harry Roque. Okay. Duterte's former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo dismissed rumors of an escape, saying that former president is in Hong Kong for a gathering of overseas Filipino workers or OFW on Sunday, March 9 at Southern Stadium in Wan Chai. He is expected to thank OFW for their continued support for him and his daughter, Vice President Sara Duterte. Itong si Panelo, ano lang to mahilig din tong gumawa ng palusot. Nung sinabi, mga minamahal, ni Harry Roque na itong si Digong daw ay nag-call sa kanya kasi natatakot na baka anytime soon ay pwede siyang huliin. Ngayon, nung kumalat na itong si Digong ay mukhang takot nga sa ICC, to the rescue itong si Panelo. Ano yung sabi ni Panelo, mga minamahal? Na tumawag naman daw siya kay Duterte at wala naman daw pong sinabi. So ngayon, itong si Panelo, I think, he is, cleaning the mess. Diba? Tagalinis, naglilinis. Itong si Salvador Panelo. Oo. Dito nga po sa mga speculation. Kailan ba naging tama itong si Panelo, di ba? Sabi dito, I'll be joining him tomorrow. Yan yung sabi ni Panelo. There are also unconfirmed report that Vice President Sara may join her father in Hong Kong. Hindi pa daw confirmed. Rumors about Duterte's possible arrest by the ICC have been swirling for a month, with opposition figures such as retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio and former Senator Antonio Trillanes previously speculating that a warrant could be an issue as early as last year. Medyo matagal na ICC mga minamahal, kahit nga ako naiinip na. Pero sa akin pagkakalam, mas okay yung bumulaga na lang. Kaso mukhang natunugan, wala tayong magagawa, nakalipad agad. The ICC is investigating Duterte for alleged crimes against humanity in connection with this bloody war on illegal drugs, dating back to his time as Davao City Mayor and Philippine President. So sabi pa dito, mga minamahal, amid persistent rumors, speculation has arisen that Duterte may not return to the Philippines after his Hong Kong engagement that could seek refuge in China. Malacanang has stated that the government would be obliged to return Duterte over the ICC if request is made through Interpol. So pag ang Interpol mga minamahal ang nag-request, walang magagawa ang Malacanang, kundi ibigay itong si Digong. Kasi yung ICC, wala naman po yung police power. At saka yung ICC mga minamahal, matagal na tayong umalas doon. Matagal na tayong umalas sa ICC. So ngayon, ang tanging way lang dyan is yung Interpol. Kasi sa Interpol, hindi naman pwede yung tayo lang hingi-hingi tulong, tapos pag sila humingi na tulong, hindi natin pagbibigyan. Diba? So ang mangyayari dyan, obligado din. Tingnan nyo sa Lisbo, arrested by Interpol.
Di ba si Tevis arrested by an Interpol. So, yung Malacanang, obligado na ibigay itong si Digong sa Interpol once na mag-request yung Interpol. Di ba? So, sandata lang yung ICC. Sila lang yung mag-iimbestiga. Meanwhile, some officials within the palace are reportedly questioning why Duterte has not been placed under the immigration lookout order, which would allow the Bureau of Immigration to track his movement in and out of the country. Oo nga, no? Mga minamahal, bakit kaya? Bakit kaya, sino kaya yung nagpatakas kay Digong sa loob ng immigration? Sino kaya? Matanong lang, tanungin lang natin mga minamahal, sino kaya ang nagpatakas dito kay former President Duterte sa Bureau of Immigration? Bakit hindi binigyan ng lookout yan si Digong? Diba, dapat bigyan ng lookout yan para matrack natin kung talaga nga bang makikipag-meet and greet lang ba itong si Duterte sa mga OFW or baka mamaya nakikipag-meeting na yan kay Xi Jinping. We do not know lamang. So, by the way, ito ba yung gusto ni Escurap Moreno na pinopromote? Ha? Na senador? I mean, na grupo? Itong si Digong, tapos yung PDP? Ala, X na yan, mga minamahal. Huwag niyong iboboto si Escurap Moreno. Diyan sa Kamay Nilaan, lugi yung Kamay Nilaan pag si Isko yung nanalo. Anyway, yun lamang po. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.